kagimbal-gimbal po ito ang gagawin ngayon ng mga diskaya. Ito na mga kababayan, ito yung kinakatakutan ng mga dati mga kababayan. Kasi according sa balita mga kababayan na ating re-reactionan ngayon, ay ang mga diskaya isisiwalat na daw nila lahat. Nako po. Kasi actually mga kababayan, tapos na nilang isiwalat yung 2022 hanggang 2025. So ngayon mga kababayan, ang isisiwalat na naman nila dito ay ang 2016 onward. Naku po, kabahan na po dito ang mga dating miyembro ng tawag dito, mga ng gobyerno ni Digong, Diyos mio Marimar. Ito na nga mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan. Naku po, may nag-warning na ang mga diskaya. Sasabihin na nila lahat. Nako po, Diyos mio Marimar. Kaya nga kung napansinin niyo ngayon mga kababayan, no? Itong si Pulong, umaaray na, hindi pa naimbestigahan yung distrito niya, umaaray na. Mamaya pag-usapan natin yan. Kaya ito po, mga kababayan, ilalabas na ng mga diskaya, ilalantad na nila. Ayan mag-asawang diskaya handa ng isiwalat lahat ng nalalaman sa issue ng kickback. Nako po, patay kang bata ka. Ayan, Ma'am Nida Malco and kay Lakay. Ayan, mega love shoutout po. Kabahan na po talaga. Oo, kabahan na yung mga kawatan nito noong panahon ni Digong na 2016 onward. Ito po, mga kababayan. Sinabi ngayon ng abogado ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na handa ang kanyang mga kliyente na ilantad ang lahat ng nalalaman nila sa issue ng pangungumisyon sa mga flood control project. Nako. Kanina, pumarap sa Independent Actually mga kababayan, ito po ay balita ng saksi Sa saksi po ito mga kababayan ng GMA News. Ito po ay si Pia Arcangel, no? Mga kababayan, ang nagbabalita na ang pamilyang Diskaya or mag-asawang Diskaya ay handa ng isiwalat lahat ng nalalaman sa issue ng kickback sa flood control. Nako po, Master JC dyan sa Brisbane, Australia. Mega love shoutout po. Ito, Commission continue. for Infrastructure ang mag-asawang Diskaya. Saksi, si Joseph Moro. Na. Naka-bulletproof vest si Pacifico Carly Diskaya II na dumating sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Naroon din ang asawa niyang si Sara Diskaya. Morning, ma'am. Ma'am, are you also willing to return mga properties like Sila Bryce? 4 na oras ang itinagal ng pagdinig ng ICI. Sa mga pagdinig ng Senado, inamin ng mag-asawang Diskaya na nagbibigay sila ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata. Naku po, eto na nga. Sinabi na ng mga pamilyang Diskaya doon sa ICI na kung saan ito'y binuo ni PBBM, ang tinatawag nilang Independent Commission for Investigation sa Infrastructure Project na patungkol dyan sa korupsyon ng DPWH. So inamin mismo na mag-asawang Diskaya na may mga politiko na nabigyan nila ng kickback at mga trabahante sa gobyerno, lalong-lalo na sa DPWH. Naku po, eto na nga mga kababayan. Diyos mio Marimar, parang pakiramdam ko mga kababayan, parang meron yatang merong mag-iiyakan dyan na nanahimik na. Diyos mio Marimar. Tingnan nyo. Ito, mga kababayan, ipakita ko sa inyo Ayan. Mula 2022, siyam sa kanilang mga kumpanya ang naka-corner ng 31 billion pesos na flood control projects na kinikwestiyon ngayon. Tumanggi magbigay ng komento si Sara hanggang sa makalis sila sa ICI. Magre-return ka properties! Pero sabi ng abogado nila, handa nang isiwalat ng mag-asawa sa ICI ang lahat ng kanilang nalalaman. Nako, eto na nga. Yung abogado na mismo, mga kababayan, ang nagsabing handa na nilang isiwalat lahat. Nako, Mark Villar, Diyos mio Marimar. Ito yung, mga kababayan, ito yung sinasabi nating, di ba? Ito yung sinasabi nating malapit na tayo sa exciting part. Nako po, maubos ang Senado, House of Congress at DPWH. Talaga. Actually, mga kababayan, si PBBM pa naman walang sinasanto or sa madaling salita, no mercy kay PBBM. Kung nakakita nyo at narinig nyo sa balita, mga kababayan,
na kung saan, ito, bago natin yan mga kababayan, tignan ninyo yung unang kinasuhan ni PBBM, mga kababayan, ito po yung listahan ito, saan ba yung listahan ng kinasuhan ni PBBM? Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan, ito, ayan po ang listahan ng mga unang kinasuhan ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Sa NBI at sa Department of Justice. Ayan po. Mimi Ventura, hello po dyan sa Australia. Ayan mga kababayan. So basahin ko po kung sino-sino po. Walang sinasanto si PBBM dito. Bakit? Kahit nga nakaupong senador, kahit nga active na senador ngayon, kasali. Sino ang una? Congressman Saldico. Isa sa kinasuhan yan. Pangalawa, Senator Francis Joseph Chis Escudero. Pangatlo, si Joel Villanueva. Pang-apat, si Jinggoy Estrada. Pang-lima, sino pa? Si Bong Revilla. Ito pa si Minard Ngu. Yung ni PBBM. Diyos mio Marimar. Tingnan ninyo. Miyembro ng gabinete niya. Kinasuhan si Bong Revilla. Kahilera niya yan noon. Yung sinasabi nilang weak leader. Yung weak leader lang palang uubos sa mga korap na nakaupo ngayon. Tignan ninyo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, walang sasantuhin ang Marcos administration. Kahit nga si pinsan, kasali Ngayon ninyo sasabihin na weak. Ultimo pinsan nga, kasali. Pag napatunayan, managot. Pag hindi napatunayan, di absuelto. Simple lang. Sabi nga ni PBBM, magkaiba ang aligasyon sa bintang. Ang aligasyon, chismis lang yun. Yung bintang, ay ganun din. Walang pinagkaiba pero magkaiba ang meaning. Magkaiba yung sangkot sa aligasyon. Yun ang ibig sabihin nun. Yung sangkot, nandun ka. Kasali ka, isa ka sa tumanggap, isa ka sa kasabwat. Yung aligasyon, yun po yung binibintang lang. Kita ninyo mga kababayan. Talagang walang sasantuhin yan. Lalo na ngayon mga kababayan. Una, kasi nagtanong mga kababayan, itong si Senator Risa Hontiveros, na maaari ba kung sakali na ang Senado hihingi, Miguel shoutout Mang Lilito Nini, hihingi ng listahan sa mga sangkot ng dating administrasyong Duterte. Sabi naman ng mga diskaya, yes po, walang problema, ibigay po namin. Kasi bakit daw 2022 lang ang nilabas ng mga diskaya na sangkot at nabigyan nila ng kickback? Kasi ang sabi naman, 2022 lang muna ang hiningi ng Senado, ng Kongreso at ni PBBM. Ngayon mga kababayan, ang sabi ni Senator Risa Hontiveros, kung sakali ba nahihingi kami ng 2016 onward, ibibigay nyo ba? Handa ba kayong magbigay? Yes po, Mr. Chair. Yes po, Madam Chair. Kaya patay kang bata ka. Ito pa, mga kababayan, continue natin. Ibinigay rin nila sa ICI ang ledger ng umano'y mga ibinayad sa dalawang individual na hindi muna nila kinilala. Bukod sa mga nabanggit na nilang pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. Ilo po, We'll Ma'am have Jane. a supplemental affidavit. So magdadagdag kami ng mga pangalan doon. Pakinggan ninyo mga kababayan. Kasi ang reporter dito, tinatanong itong abogado ni Diskaya. Ayan tinatanong nila kung higher position ba yan? Nasa position ba yan? Malaking manok ba yan? Ang sagot dito ng abogado ni Diskaya, sa ngayon hindi ko muna sasabihin kasi nasa affidavit yan, pero wala namang pinagkaiba, mga malalaking tao pa rin. Naku po! Diyos mio Marimar! Eto. In due time, dapat magtugma yung IP contract, number, kung anong araw, anong project yon, sino tumanggap, magkano porsyento. Nako. Ganun yun So, kaya nga tell all na kami. Wala nang atrasan to. Tell all na kami. Wala nang atrasan to. Nako po, mga kababayan. Pakiramdam ko dito mga kababayan, parang madawit na naman si Duterte dito. Madadawit na naman si Duterte dito. Mamamatay na lahat-lahat. Nagka-dementia. Dementia na ba? Dementia tuloy. Dementia daw. Yes, kaya gusto ko siyang pabagsakin kasi lugi na ang mga kurap, walang kita, grabe, kinawawa na tayo. Mga DDS, kala nyo mahal kayo ng mga DDS, Davao lang, hindi nila mapaayos, umaapaw pa rin ang baha. Kaya nga, di ba, Ma'am Alma Caule,
Ito na, continue. Wala na daw atrasan. Naku po, kabahan na kayo, mga DDS. Lalong-lalo na yung si Mark, tahimik lang. Nako. Sabi ng spouse si Kaya, inapis na ano pa bang hinihingi yung sinseridad ng mag-asawa? Umaharap na ho kami. Lahat ho, binibigay na ho namin. May mga information that we have to verify as usual. Because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information. Ledger ng umano'y binayad ng mga diskaya sa dalawang individual, ibinigay ng mag-asawa sa ICI. Naku, sino kaya itong dalawang individual na to? Na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Kaugnay naman sa pagsusoli ng mga ari-arian, sabi ng abogado ng mga diskaya, Wala ho kami isusolim muna kasi na-freeze nga yung account eh. Wala talagang maisuli, mga kababayan. Bakit? Paano nila isuli? Kung ang pera, na-freeze lahat. Ang mga sasakyan, na-confiscate lahat. Yung bahay na lang na tinitirhan nila ngayon, pansamantala lang sila dyan. Kasi pag nakulong yan sila, hindi naman yan sila titira dyan. So, hindi pa ho namin pinag-uusapan yan. Siyempre, financially constrained sila ngayon. Pero wala ho, lahat na-freeze eh. yung mga Kung may pera man yung mga diskaya, correct me if I'm wrong, nasa mga bolt nila, yung mga alahas lang siguro nila na ginagamit nila araw-araw, yun yung pwede nilang ibenta, pwede nilang isangla. Ang problema, yung mga pera nilang mga malalaki na nasa bangko, wala na, naka-freeze na. So, hindi nga talaga nila masuli kasi napi-freeze na ng AMLAC. So ngayon mga kababayan, ito na nga ang problema ngayon. Sino kaya ito? Yung mga pangalan. Naku, actually mga kababayan gusto ko lang pong i-remind sa inyo, itong ICI na binuo ni PBBM, nag-iimbestiga po ito, hindi po in public. Hindi sila katulad na mag-imbestiga sa Senado, mag-imbestiga sa Kongreso, wala. Privately silang gumagalaw. Kaya magugulat na lang tayo na ibabalita na lang, kinasuhan na si ganito, dinampot na si ganito, di ba? Sigurista yung mga ganyan, mayayaman, di lahat ng yaman nila ay nakalagay. Yun, tama naman yun, Sir Hamtaro. Pero hanggang kailan ba nila yan? Mauubos din yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. So, yun, klarong-klaro mga kababayan. Ako, ilalabas na nga daw. Lahat, walang atrasan. Kasi Sir Ken, pag maglalabas sila sa bolt at kukunin ulit, kaya ingat sila. Totoo yan. Kung kukuha man siguro sila, 100,000, na hindi lumalagpas 1 milyon. Kasi masisilip eh. Ito pa, mga kababayan, continue. accounts nila eh. So lahat. Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng AMLAC. Wala pa kaming idea dyan. pinababalik ng ICI sa susunod na linggo ang mag-asawa. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga... Diba? Hindi pinayagan ang media. Tahimik lang. Surprise yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kasi much better kasi mga kababayan na private lang ang investigation. Surprise. Kasi pag may media kasi mahahaluan eh. Kapag malaman ngayon, yung ipinasa ni Diskaya, kung may mga tao doon na mga malalaking manok, pag ilabas mo sa media yan, makakatakas pa, makakapaghanda pa. Gagawa pa ng paraan. Kaya much better na hindi ipaalam. Di ba? Katulad sa Senado, tingnan nyo, investigasyon sa Senado at sa Kongreso, anong nangyari? Maraming mga kuskus balongos, maraming sumisingit, imbis tapos na yung investigasyon, papasukan na naman ni ganito. Di ba? Imbis na may ganito ganyan, sasakyan na naman ni ganito. Para street, di ba? Yung kilos. Di ba? Diyos ko, may DDS na kapasok isang bubong DDS yan, si Orwell Pacheco. Diyos ko. Yan. Tignan nyo, apelidong Pacheco, nangaliwa. Yan, yung bakla na may jowang bakla rin. Yung si Lars, ayan nyo, kabait nung jowa. Nangaliwa. Pag mga Pacheco, ganyan yan. Mga baligbag ang utak. Source person, as executive director nitong si Attorney Brian Osaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig.
Closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para raw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ng komisyon sa anumang political agenda. Tama, kasi kapag ka-ibulgar natin yan sa media habang nag-hearing dyan, tapos may media dyan na nanonood, pag nabigkas yung pangalan ng halimbawa, katulad niyan kay Saldico, nabigkas ng media, nakakapaghanda pa. Yeah? Oh, sabi ni Romel Gonzales, bakla ka rin. Oh. Bakla nga, bakit may problema sa bakla? Oh, at least ako bakla, hindi ako nagnakaw. At least wala akong confidential fund na tinatago. At pangalawa, hindi ako protektado ng droga. At pangatlo, hindi ako nakakulong sa dahig. Oh, di ba? May problema sa bakla. Aanhin mo yung marami kang jowa. Oh, kulong ka naman sa dahig, mamamatay ka, tapos magdadrama ka na nabagok. Yeah? Hindi pa rin makakalaya. Continue. Pero may mga nananawagang buksan sa publiko ang proseso. Sa isang Facebook post, hinimok ni Senador Kiko Pangilinan ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability. Dagdag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa paglalanta ng katiwalian, bawal ang tagu-taguan. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. Oh, sabi ni Orwell Pacheco, buhaya kang vlogger ka. We, bakit? Saan ka nakakita ng vlogger ng ngurakot? Ako ba si Banat Bay? Napakasimple ng kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kung itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Bakit? Nakakita ka ba minsan may kadikit akong politisyan? Nakakita ka ba minsan na lahat ng travels ko ginagastusan ng politisyan? Wala. Tignan mo yung mga vlogger ng DDS, nakapunta ng dahig. Yeah, nakapunta ng China. Oh, kasi bakit? Oh, pera na ninakaw ng politisyan, tinustos sa kanila. Oh, yeah, kita ninyo. Oh, ako, wala kayo makita sa akin ganyan. Bakit? Hindi ko kasi gawain yung dumikit sa politisyan. Oh, yan ang totoo. Iyan ang nagsabi ng katotohanan. Bakit ako didikit sa mga politisyan? Para saan? Yeah? Mahirap kasi dumikit sa mga politisyan. Bakit? Kapag dumikit ka dyan, yung politisyang dinidikitan mo, may sabit yun, madadamay ka. Much better na walang politisyan na hahawak o didikitan ko. Kasi bakit? At least ako malaya. Kahit sinong politician pwede kong murahin. Bakit? Wala akong utang sa loob ng mga putang inang yan. Yeah? Hinihingan namin ang reaksyon dito ang ICI. Ang Malacanang naman hindi raw makikialam kung mananatiling pribado o isa sa publiko ng ICI ang kanilang mga pagdinig. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines, binigyan din niya na dapat matapos na ang kasakiman at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ladies and gentlemen, amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. Diba? The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Para sa Diba? Greed must come to an end. So ito pa, mga kababayan, buko dyan, no, sa inilabas ngayon ng mga diskaya. Ito pa, pakinggan ninyo. May ads lang ha. Yun ang pinaka-the best na advantage ko bilang vlogger, mga kababayan. Are you looking at Secretary? Ayan na. That's a possibility, yes. Why? Because he was a former secretary at the DPWH, right? Inaasahang haharap din sa mga susunod na pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Senator Mark Villar. Nako, eto na nga, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, mag-iyakan itong mga politician nung panahon na may posisyon pa ito nung presidente si Digong. Naku po, mga kababayan, mag-iiyakan po yan. Mark my word. Si Mark, tahimik lang. Bagaman walang ibinigay na maraming detalye si Attorney Brian Kit Hosaka, Executive Director ng independent body kaugnay ng imbitasyon sa senador. Sinabi nito na ang pagiging kalihim ng senador ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong nakaraang administrasyon ang isa sa dahilan kung bakit nais nila itong makausap. Muling binigyang diin ni Hosaka na ang pag-iimbita nila sa mga resource person gaya ni Senator Villar ay bahagi pa rin ng kanilang investigasyon. Nako. The purpose of the commission at the same time of these hearings is really information gathering.
information verification. Sinusubukan pa naming kunan ng reaksyon si Senator Villar sa bagay na ito. Bukod dito, ayon kay Atty. Hosaka, kasama rin sa pinadalhan ng independent body ng summons o subpoena si former House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng imbitasyon ng komisyon noong nakaraang linggo kay former Senate President Francis G. Makita nyo mga kababayan, isa si Romualdez pinapadalhan ng investigasyon. Escudero. Yes, I believe Sabi ko kasi he yung will walang be sasantuhin invited. si Or in fact, I think, Marcos. according to our secretariat, he was invited already. But I just have to find out if the summons or the subpoena was Si actually Risa Por, received. silo po sa inyong lahat. I have to check, but I think it was during the first part of when the commission started its hearings. Inaasahang haharap din sa mga susunod na pagdinig ng komisyon si Resign Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan. Sa totoo lang mga kababayan, dito natin na ngayon masukat yung sinasabi ni Digong noon na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Yan yung magpapabagsak sa'yo, Digong. At sa mga kaalyado mong kawatan na politisyan. Kaya kita ninyo mga kababayan. Oo, Diyos mio, Marimar. Ayun na nga. Kahit nga si Martin Romualdez, hindi sinasanto ni PBBM, paimbestigahan ninyo. Pag may nakitaan kayong kahina-hinalang bagay, ipagbigay alam sa security guard. Diba? Yan yung sabi ng LRT. Next station, Cubao. Diba? May ganyan. Ang susunod na stasyon ay Cubao. Kung may mapansin kayong kahina-hinalang bagay, ipagbigay alam agad sa mga security guard. Diba? Sabi yan doon, naghawak ng megaphone yung mga security. Yan. Ang susunod na stasyon ay Aguado, Malacanang Station. Yan. Wala sinasanto. Kita ninyo?